Ang mahirap na solong ama ay sinibak sa trabaho. Pagkatapos, gumawa siya ng isang nakakagulat na tawag at sinabi, tanggalin silang lahat. Bumaba si Marco sa hagdan ng kumpanya, habang bitbit ang isang maliit na kahon, maingat itong hawak na parabang mas mahalaga pa ito kaysa sa tunay nitong halaga. Sa loob nito ay isang walang lamang baunan, ang maliit na jacket ng kanyang anak, isang lumang charger, at isang simpleng folder. Hindi ang mga laman nito ang mabigat, kundi ang mismong sandali. Kasi simula pa lamang niyang matanggal sa trabaho sa harap ng lahat, inakusahan ng isang bagay na alam niyang hindi niya ginawa. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang pagkawala ng trabaho, kundi ang paraan kung paano iyon nangyari. May ilang nagkunwaring abala habang palihim siyang tinitingnan, may mga nagbubulungan, at mayroon pang hindi napigilang mapangiti at matawa ng mahina, na parabang isa lamang iyong karaniwang palabas sa opisina. Nakatayo si Monica Cruz malapit sa pintuang salamin, nakatiklop ang mga braso at may kontentong tingin na parabang naniniwalang nalutas na niya ang isang malaking problema. Sa tabi niya, nagpalitan ng makahulugang tingin sina Adrian at Carla, halatang komportable sa nangyari. Mahinang sinabi pa ni Adrian, nang hindi iniintinding baka marinig siya, may mga taong hindi kayang makasabay sa trabaho, tapos sa iba pa ibinabaling ang sisi. Ngumiti naman ng bahagya si Carla at sumagot, o baka naman iniisip lang nilang mas matalino sila kaysa sa totoong kaya nila. Narinig iyon ni Marco, ngunit hindi siya nagsalita. Alam niyang anumang salitang bibitawan niya sa sandaling iyon ay gagamitin lamang laban sa kanya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nakiusap, at hindi niya sinubukang ipagtanggol ang sarili. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Habang nasa daan, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Huminto siya sandali, isinandal ang kahon sa kanyang braso at tiningnan ang screen. Mensahe yon mula kay Leah, "Tay, maaga ka bang uwi ngayon? May ginawa ako para sabay tayong maghapunan." Mas tumimo iyon sa kanyang puso kaysa sa anumang paratang na ibinato sa kanya. Huminga siya ng malalim, mabilis na nag-type ng sagot na, susubukan niyang umuwi ng maaga, saka ibinalik ang telepono sa bulsa. Hindi niya pwedeng iparamdam sa anak ang bigat ng araw na yon. Paglabas niya ng gusali, bumaba siya sa ilang baitang ng pangunahing pasukan at huminto. Direktang tumama sa kanyang mukha ang sikat ng araw, ngunit hindi siya gumalaw. Lumingon siya sa gusaling iyon, ang parehong gusaling ilang linggo lamang ang nakalipas ay pinasukan niya bilang isang ordinaryong empleyado. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Alam na alam niya kung ano ang nangyari, kung sino ang nasa likod nito, at kung bakit nila yon ginawa. Wala nang pagdududa. Wala nang sorpresa. Kumpirmasyon na lamang. Muli niyang inilabas ang telepono, hinanap ang isang kontak na nakasave ng walang buong pangalan, at tumawag. Nang may sumagot, mahinahon siyang nagsalita. Hindi itinaas ang boses, humiling ng agarang pagpupulong, ipinag-utos na mapreserba ang lahat ng record ng mga nagdaang taon, at nilinaw na ang lahat ng sangkot ay dapat tanggalin sa trabaho. Walang galit sa kanyang tinig. Tanging matibay na pa siya lamang. Ilang linggo bago iyon, ang parehong lalaking iyon ay unang tumawid sa mga pintuang iyon nang hindi umaagaw ng pansin. Simple lamang ang kanyang suot, may dala siyang lumang backpack, at ipinakilala ang sarili bilang pansamantalang assistant sa Departamento ng Customer Service at Internal Control. Wala ni isang tumingin sa kanya ng pangalawa. Iyon mismo ang gusto niya. Hindi siya naghahanap ng espesyal na pagtrato o anumang pribilehyo. Ang gusto niya ay makita kung ano ang nangyayari kapag walang nakaalam kung sino talaga siya. Sa panahong iyon, umiikot ang kanyang buhay sa pagitan ng trabaho at ng tahanan kasama si Leah. Bata pa ito, mapagmahal at lubos na umaasa sa kanya. Matagal nang pumanaw ang kanyang ina, at mula noon ay si Marco na ang gumampan sa lahat ng responsibilidad. Walang karangyaan, walang labis na luho, sapat lamang ang kanilang pamumuhay. Noong gabi bago ang una niyang araw sa trabaho, naupo si Leah sa mesa habang nakakalat ang mga colored pencil at sinabi, "Tay, gagawa ako ng drawing para dalhin mo bukas." Pampaswerte yon. Napangiti siya, isinandal ang baba sa kanyang kamay at sumagot, "Kung ganoon, galingan mo, kasi kakailanganin ko talaga ang swerteng iyan." Kinabukasan, buong pagmamalaking ibinigay ni Leah ang kanyang drawing, at maingat iyong inilagay ni Marco sa loob ng folder na parabang isa iyong napakahalagang kayamanan. Sa kumpanya, malamig na ang pagtanggap sa kanya mula pa lamang sa simula. Halos hindi man lang siya tiningnan ni Monica nang una silang magkita, at agad siyang binigyan ng tambak na mga naantalang gawain, habang diretsahang sinasabing, dapat tapos na ang mga ito. Ikaw na ang bahala. Tahimik lamang siyang tumango at umupo upang magtrabaho. Mabilis na napansin ni Adrian ang kanyang ugali at ibinulong kay Carla, hindi aabot ng isang linggo ang isang iyan. Sumagot naman si Carla, o baka siya pa ang gumawa ng trabaho ng lahat ng walang reklamo. At iyon na ang nagsimulang mangyari.
Si Marco ang tumatanggap ng mga trabahong ayaw gawin ng iba, siya ang nag-aayos ng mga pagkakamaling hindi naman niya ginawa, at natatapos niya ang lahat ng hindi nagrereklamo. Hindi dahil tinatanggap niya ang ganoong pagtrato, kundi dahil nagmamasid siya. Binabantayan niya kung sino ang nagsasabi ng ano, kung sino ang umaani ng kredito sa trabaho ng iba, kung sino ang talagang nagpapasya, at kung sino ang basta sumusunod lamang. Lahat ng iyon ay iniukit niya sa kanyang isipan. Sa pagtatapos ng unang araw, umuwi siyang pagod na pagod ngunit sinikap niya itong itago. Patakbong sinalubong siya ni Leah nang pagbukas pa lamang niya ng pinto, at agad na nagtanong, "Tay, mababait ba ang mga tao sa'yo?" Inilapag niya ang kahon sa gilid, lumuhod upang magpantay sila ng taas, at bahagyang ngumiti bago sumagot, "May mga bagay pa akong kailangan talagang mas maintindihan." Hindi na siya kinulit ni Leah. Hinila lamang nito ang kanyang kamay papunta sa mesa at sinabing, "Halika na, Tay. Sabay tayong maghahapunan ngayon." Tinitigan siya ni Marco ng ilang sandali, na para bang iyon lamang ang nag-iisang lugar kung saan maaari siyang maging ganap na totoo sa sarili. Umupo siya, at habang hawak ang drawing na ginawa ng kanyang anak, alam na niyang nagsisimula pa lamang ang kwentong iyon, at ang kailangan lang niyang gawin ay patuloy na magmasid. Kinabukasan ng umaga, mas maagang nagising si Marco kaysa sa karaniwan kahit kakaunti lamang ang kanyang tulog. Habang tinatapos pa ni Leah ang paghahanda, nakaupo na siya sa mesa, nakatitig sa unti-unting lumalamig na kape nang hindi niya namamalayan. Napansin ni Leah na may kakaiba at mainat na nagtanong, "Tay, hindi ka nakatulog ng maayos, ano?" Itinaas niya ang tingin, pinilit ang isang bahagyang ngiti at sumagot, "May iniisip lang akong ilang bagay tungkol sa trabaho." "Huwag kang mag-alala, ayos lang ang lahat." Hindi lubusang naniwala si Leah, ngunit lumapit siya, hinawakan ang kamay ng kanyang ama at sinabing, "Kung may nang-abala sa'yo, sabihin mo sa akin, ha?" Bahagyang hinigpitan ni Marco ang hawak sa kamay ng anak at sumagot, "Ipinapangako ko." Pagkatapos siyang ihatid, dumiretso si Marco sa kumpanya, alam na niyang hindi magiging madali ang araw na yon. Pagdating pa lang niya, hindi na nag-aksaya ng oras si Monica. Inihagis nito ang isang bunton ng mga ulat sa kanyang mesa at sinabi, "Magulo ang lahat ng ito. Kailangan kong matapos mo ito ngayong araw at walang kahit isang pagkakamali." Agad niyang inayos ang mga dokumento at mabilis na napagtanto na ang trabahong iyon ay para sa higit sa isang tao, ngunit hindi siya nagreklamo. Habang lumilipas ang araw, patuloy na nadaragdagan ang mga ipinapagawa sa kanya, laging may napakahigpit na deadline at walang malinaw na paliwanag. Dumaan si Adrian at may pangungutyang sinabi, "Mukhang mahilig ka talaga sa mga hamon, ano? Kasi dito, hindi na ubusan yan." Payak na sumagot si Marco, "Ginagawa ko lang ang kailangang gawin." Bandang kalagitnaan ng hapon, natapos niya ang isang mahalagang ulat na ibinigay sa kanya ng lubhang magulo. Inayos niya ang lahat, itinama ang mga hindi pagkakatugma, at inihanda ito para isumite. Makalipas ang ilang sandali, nakita niyang kinuha ni Adrian ang dokumento at dinala ito kay Monica. Ni hindi man lang binanggit ang pangalan ni Marco, ipinakita ni Adrian ang trabaho na para bang siya ang gumawa nito. Mabilis itong sinuri ni Monica at sinabi, "Ngayon, ito ang gusto kong makita. Ang ganitong klaseng trabaho ang talagang may halaga." Si Carla, na nasa tabi niya, ay ngumiti at idinagdag, "Si Adrian talaga ang laging nakakahanap ng solusyon kapag kailangan." Tahimik lang na pinagmasdan ni Marco ang nangyari. Hindi na yon nakakagulat, ngunit isa yung malinaw na kumpirmasyon. Binuksan niya ang sistema, nagsave ng kopya ng file na may tala ng eksaktong oras, at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Paulit-ulit na nangyari yon, ngunit hindi lang sa kanya. Maya-maya pa, tinawag ni Monica si Lorna sa harap ng lahat. Lumapit ang babae sa mesa nito na halatang kinakabahan. Itinaas ni Monica ang isang dokumento at malakas na sinabi, "Sa tingin mo ba ay katanggap-tanggap ito?" Sinubukan ni Lorna na sumagot, ngunit agad siyang pinutol. "Ayoko ng dahilan. Gusto ko ng resulta." Napakasimpleng pagkakamali nito. Biglang bumigat ang buong paligid. Tumango si Lorna, pilit na pinananatili ang kanyang composure, at mahinang sinabi, "Ayusin ko po agad." Tinalikuran siya ni Monica at bumalik sa sarili nitong mesa. Napansin ni Marco na ilang segundo munang hindi gumalaw si Lorna, na para bang pinipigilan muna nito ang emosyon bago muling magtrabaho. Doon niya lubos na naunawaan na hindi iyon isang insidente lamang, kundi isang paulit-ulit na gawain. Patuloy na dumami ang mga pangyayari. Nagsiset si Monica ng mga meeting nang hindi ipinapaalam kay Marco, pagkatapos ay sasabihin nito sa harap ng iba, "Kailangan mong maging mas maingat sa oras. Hindi ko pwedeng palagi kang pinapaalalahanan." Kalmado siyang sumasagot, "Wala po akong natanggap na abiso, pero hahabulin ko ang mga napag-usapan." Si Adrian naman ay nag-iwan ng mga trabahong hindi pa tapos sa mesa niya, at kapag may naging problema, malakas nitong sinasabi upang marinig ng lahat,
may mga bagay na ipinagkakatiwala nating matatapos, pero hindi pala palaging ganoon. Samantala, si Carla ay nagsimulang magpakalat ng mga pabulong na komento. Nandito lang naman siya para maipakita nilang nagbibigay sila ng pagkakataon sa lahat, lalo na sa isang single na ama. Sa kalagitnaan ng isa sa mga araw na iyon, nag-vibrate ang cellphone ni Marco. Si Leia ang tumatawag. Tinitigan niya ang screen ng ilang segundo, nag-atubili, ngunit sinagot pa rin niya ito sa mahinang boses. "Hello, anak, may nangyari ba?" Sa kabilang linya, nag-aalala ang tinig nito. "Tay, pwede ba kitang makausap ngayon? Gusto ko lang malaman kung masusundo mo pa ako mamaya." Bago pa siya makasagot, lumapit si Monica mula sa likuran at malamig na sinabi, "Hindi ito lugar para sa mga personal na problema." Huminga ng malalim si Marco at mabilis na nagsalita, "Tatawagan kita mamaya, okay?" Narinig pa niyang sinabi ni Leia, "Sige, pero huwag mong kalimutan," bago niya ibinaba ang tawag. Ibinalik niya ang cellphone sa bulsa at tahimik na bumalik sa kanyang mesa. Mas masakit pa yon kaysa sa anumang paratang na ibinato sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, inilagay siya ni Monica sa ibang gawain. Inabot nito sa kanya ang isang serye ng matatandang dokumento at sinabi, "Ayusin mo ang lahat ng ito. Mga reklamo, pagkaantala, mga evaluation, gusto kong maayos ang pagkakaayos ng lahat." Agad niyang napansin na mas sensitibo ang trabahong iyon kaysa sa unang tingin. Sinimulan niyang suriin ang mga record at nakakita siya ng paulit-ulit na mga padron. Mga pangalang paulit-ulit na binibigyan ng negatibong pagsusuri ng walang malinaw na dahilan, mga reklamong mabilis na isinasara na parabang hindi man lang tunay na inimbestigahan. Pinagkumpara niya ang mga petsa at ulat, at doon niya naunawaan na hindi lang asal ang problema, kundi ang mismong sistema. Napansin ni Adrian na abalang-abala si Marco sa mga dokumentong iyon at bumulong kay Carla, pinapakialaman niya ang hindi niya dapat galawin. Sumagot si Carla, kapag ipinagpatuloy niya iyan, siya rin ang mapapahamak. Nang mapansin din iyon ni Monica, mas lalo niya itong binantayan, ngunit nanatili siyang kalmado, na para bang hawak pa rin niya ang buong sitwasyon. Ngayon, isang maikling pahinga muna. Upang maipagpatuloy namin ang paghahatid ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon ng libre, hinihiling namin na pag-isipan mong mag-like at mag-subscribe sa channel. Ibahagi mo rin sa amin kung anong oras ng araw mo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Nang gabing iyon, umuwi si Marco ng mas huli kaysa karaniwan. Bukas pa rin ang ilaw sa sala. Natutulog si Leia sa sofa, yakap ang iginuhit niyang larawan para sa kanyang ama noong unang araw nito sa trabaho. Huminto si Marco sa may pintuan ng ilang segundo at tahimik na pinagmasdan ang eksenang iyon. Inilapag niya ang bag sa sahig, dahan-dahang lumapit, at maingat na kinuha ang drawing upang hindi magising ang anak. Nakaramdam siya ng bigat sa dibdib nang maisip niyang nabibigo niya ito sa mga sandaling iyon, ngunit alam din niyang kung susuko siya, walang magbabago para sa mga taong tulad ni Lorna. Binuhat niya si Leia at dinala ito sa kwarto. Bago siya makalabas, mahina pa nitong naibulong habang inaantok, "Ang tagal mo," mahinahon siyang sumagot, "Alam ko, pero nandito na ako." Pagkasara niya ng pinto, bumalik siya sa sala, umupo sa sofa, at matagal na tinitigan ang drawing na hawak niya. Hindi na lang iyon tungkol sa kanya. Tungkol na rin iyon sa lahat ng taong unti-unting dinudurog sa loob ng kumpanyang iyon. At alam niyang hindi pa niya nakikita ang buong katotohanan. Pagkalipas ng ilang araw, iba na ang pakiramdam sa loob ng kumpanya, ngunit hindi iyon madaling ipaliwanag. Isa yung tahimik na tensyon, na para bang may malaking bagay na malapit nang mangyari at ang lahat, kahit hindi nila alam kung ano iyon, ay naghahanda ng masaksihan ito. Patuloy na ibinuhos ni Marco ang kanyang oras sa pagsusuri ng mga panloob na dokumento, maingat na sinusuri ang bawat detalye, pinaghahambing ang mga impormasyon, petsa, pangalan, at mga naging desisyon. Habang mas lumalalim ang kanyang pagsisiyasat, lalo niyang nakikitang hindi lamang ito simpleng kaguluhan o kawalan ng kakayahan, kundi isang sistemang maingat na binuo sa loob ng mahabang panahon. Nakakita siya ng mga manipuladong evaluation, mga empleyadong naparusahan matapos magsampa ng reklamo, mga trabahong ginawa ng iba ngunit nilagdaan ng ibang tao, at paulit-ulit na lumilitaw ang parehong mga pangalan sa bawat mahalagang desisyon. Hindi lamang kasali sina Monica, Adrian, at Carla, sila mismo ang nagpapatakbo at nagpapanatili ng sistemang iyon. Hindi na itinago ni Monica na nairita na siya. Sa isang pagkakataon, tinawag niya sina Adrian at Carla sa isang silid at isinara ang pinto. Mula sa labas, walang malinaw na maririnig, ngunit halatang hindi iyon isang ordinaryong pag-uusap. Nang lumabas sila, may bahagyang ngiti si Adrian, at si Carla naman ay tila mas kalmado kaysa sa nararapat. Bumalik si Monica sa kanyang mesa na may matatag na tindig ng isang taong nakapagpasya na.
Tahimik na minasdan iyon ni Marco nang hindi itinataas ang ulo, na para bang abala siya sa trabaho, ngunit wala ni isang kilos ang nakaligtas sa kanyang pansin. Kinagabihan, pagdating sa bahay, napansin ni Leah na mas malayo ang isip ng kanyang ama kaysa dati. Habang inaayos nito ang ilang dokumento sa mesa, dahan-dahan siyang lumapit at nagtanong, "Tay, natatakot ka bang mawalan ng trabaho?" Saglit itong tumigil, tumingin sa kanya, at maingat na sumagot, "May ilang mahihirap akong pinagdaraanan, pero hindi nito mababago ang pinakamahalagang bagay." Nagpatuloy si Leah, "Pero kung mawalan ka ng trabaho, magiging maayos pa rin ba tayo?" Huminga siya ng malalim bago sumagot, "Palagi tayong magiging maayos, dahil hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo." Gayunman, hindi pa rin tuluyang nawala ang pag-aalinlangan sa mukha ng bata. Bago matulog, bumalik siya dala ang isang maliit na papel na nakatiklop at sinabi, "Itago mo ito bukas, ha? Para maalala mong matatag ka." Binuksan iyon ni Marco at tahimik na binasa. Nakasaad doon na siya ang pinakamahusay na ama sa buong mundo. Wala siyang sinabi. Maingat niyang inilagay ang sulat sa loob ng folder. Kinabukasan, pagpasok pa lamang niya sa kumpanya, agad na napansin ni Marco na may kakaiba. Biglang tumigil ang mga usapan nang lumapit siya, mabilis na umiwas ang mga tingin ng mga tao, at si Monica ay hindi pangkaraniwang kalmado, halos masyadong payapa para sa isang taong laging gustong kontrolado ang lahat. Dumaan si Adrian at magaan na sinabi, "Mukhang magiging interesante ang araw na ito," saka nagpatuloy sa paglalakad ng walang paliwanag. Si Carla naman ay tahimik lamang na nakatingin, na may ekspresyong pinaghalong pananabik at kasiyahan. Makalipas ang ilang sandali, ipinatawag ni Monica si Marco sa isang silid. Naroon na sina Adrian at Carla. Isinara ang pinto. Inilapag ni Monica ang ilang dokumento sa mesa at sinabi, "Gusto mo bang ipaliwanag ito?" Mabilis na sinilip ni Marco ang mga papeles at agad niyang naunawaan ang laman ng mga iyon. Mga tala ng pag-access sa mga kumpidensyal na dokumento, mga file na umano'y ipinadala palabas ng sistema, at lahat ay nakaugnay sa kanyang login. Itinaas niya ang tingin at mahinahong sinabi, "Hindi ko in-access ang mga file na ito sa paraang nakasaad dito. Gusto kong makita ang kumpletong logi." Nag-cruise ng mga braso si Monica at sumagot, "Hindi na kailangan. Tapos na ang investigasyon." Nagpilit si Marco, "Kung may paratang laban sa akin, may karapatan akong makita ang pinagmulan nito." Sumingit si Adrian na kunway galit, "Pinagkatiwalaan ka namin, tapos ganito ang gagawin mo." Dagdag naman ni Carla, "Akala ko pa naman iba ka." Agad na naunawaan ni Marco ang nangyayari. Hindi iyon pagkakamali. Isa yung planadong sabuatan laban sa kanya. Sa kabila nito, nanatili siyang kalmado. Tiningnan niya silang tatlo at sinabi, "Kung iyan na ang pasyan nyo, tatanggapin ko. Pero hindi nito mababago ang tunay na nangyari." Kaagad namang sumagot si Monica, "Ang nangyari ay nilabag mo ang mga patakaran ng kumpanya at inilagay mo ito sa panganib. Hindi ito mapag-usapan." Bahagya lamang siyang tumango, na para bang matagal na niyang inaasahan ang sandaling iyon. Mabilis at malamig ang naging pagtanggal sa kanya. Sinabi ni Monica, "Maaari mo nang kunin ang mga gamit mo ngayon. Hindi mo na kailangang magpaalam kaninuman." Paglabas niya ng silid, mabigat ang katahimikan sa buong opisina. Napatingin si Lorna nang dumaan siya, na para bang may gusto itong sabihin, ngunit hindi nagkaroon ng lakas ng loob. Ang iba na may nagkunwaring abala. Lumapit si Marco sa kanyang mesa at kinuha ang walang lamang lunchbox ng kanyang anak, ang maliit na jacket, ang charger, at ang folder na may nakalagay na sulat. Malakas na sinabi ni Carla upang marinig ng lahat, "At least ngayon, mas marami ka ng oras para alagaan ang anak mo." Napatawa si Adrian nang hindi man lang itinatago ang kanyang pangungutya. Hindi sumagot si Marco. Tahimik lamang niyang isinara ang kahon. Naglakad siya patungo sa labasan nang hindi lumilingon. Bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna, hindi dahil sa nawala sa kanya, kundi dahil sa lahat ng kanyang nasaksihan. Pagdating niya sa pinto, narinig niya si Monica na nagsabi mula sa likuran, "Kailangan nating maging mahigpit sa mga taong hindi nagde-deliver." Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Paglabas ng gusali, bumaba siya sa mga hagdan at huminto sa mismong lugar kung saan siya tumigil noon. Ilang segundo niyang tinitigan ang gusali, na para bang pinatutunayan lamang ang isang bagay na matagal na niyang alam. Inilabas niya ang kanyang telepono, tumawag, at mahinahon ngunit diretsahang sinabi na kailangang magpatawag agad ng isang pulong, mapanatili ang lahat ng record, at tiyaking walang sinuman sa departamentong iyon ang mababalaan ng mas maaga. Malinaw niyang ipinahayag na sa oras na makumpirma ang lahat, dapat agad na tanggalin sa trabaho ang lahat ng sangkot. Pagkababa niya ng tawag, nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang sandali. Muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Bagong mensahe yon mula kay Leah na nagtatanong kung makakauwi ba siya ng mas maaga sa araw na yon. Binasa niya ang mensahe, huminga ng malalim at sumagot ng,
Inilagay niya ang telepono sa bulsa, hinigpitan ang hawak sa kahon, at muling naglakad. Bago niya ayusin ang anumang nangyari sa loob ng kumpanyang iyon, kailangan muna niyang makita ang kanyang anak at alalahanin kung sino talaga ang dahilan ng lahat ng ginagawa niya. Makalipas ang ilang oras, binuksan ni Marco ang pinto ng kanilang bahay, habang dala pa rin ang kahon at nadatnan si Lea na nakaupo sa sofa, nakatingin sa pintuan na para bang mula pa nang umalis siya ay hinihintay na siya nito. Pagkakita sa kanyang ama, mabilis itong tumayo, ngunit natigilan ng mapansin ang kahon. Agad na nagbago ang ekspresyon ng bata, at bago pa man ito makapagtanong, tila nauunawaan na nitong may mali. Maingat na ibinaba ni Marco ang kahon sa sahig at sinubukang ngumiti, ngunit direkta siyang tinanong ni Lea, "Tay, ano ang nangyari?" Lumapit siya, lumuhod sa harap ng anak, at mahinahong sumagot, "May ilang taong naging hindi patas sa akin ngayong araw, pero ayusin ko ito sa tamang paraan." Kumunot ang noo ni Lea at nagtanong, "May mali ka bang nagawa?" Marahan niyang iniling ang ulo at sinabi, "Wala, anak. Alam ko mismo ang ginawa ko, at alam ko rin ang ginawa nila sa akin." Nanatiling tahimik si Lea sa loob ng ilang segundo, habang unti-unti niyang inuunawa ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay lumapit pa siya at sumandal sa kanyang ama, gaya ng ginagawa niya noong mas bata pa siya. "Kung ganoon, bakit nila ginawa yon sa'yo?" Huminga ng malalim si Marco bago sumagot. "Dahil may mga taong naniniwalang kaya nilang gawin ang kahit ano basta walang nakakakita." Itinaas ni Lea ang kanyang mukha at nagtanong, "Pero hindi mo sila hahayaang manalo, hindi ba?" Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng kanyang anak at sumagot, "Hindi ko hahayaan." Iyon ang pinakamahalagang bagay sa sandaling iyon. Hindi ang pagkawala ng kanyang trabaho. Hindi ang kahihiyan. Kundi ang takot ni Lea na baka natalo ang kanyang ama ng walang dahilan. Kailangan niyang tiyakin na hindi dadalhin ng kanyang anak ang pag-aalinlangang iyon. Makalipas ang ilang minuto, sinabi niyang magpahinga na si Lea at ipinangakong magiging maayos ang lahat. Pagkapasok nito sa silid, tumayo si Marco, nagpalit ng damit, kinuha ang folder, at sandaling binuksan ito. Naroon pa rin ang maliit na sulat na inilagay ni Lea, nakatiklop sa dati nitong ayos. Marahan niyang hinaplos ang papel, na para bang iyon ang nagpapaalala sa kanya ng mga bagay na hindi niya maaaring kalimutan. Pagkatapos noon, muli siyang umalis. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumaan sa pangunahing pasukan. Naglakad siya patungo sa isang pribadong bahagi ng gusali, gumamit ng isang access na hindi maaaring gamitin ng karaniwang empleyado, at nakapasok ng walang kahit sinong nagtatanong. Kitang-kita ang pagbabago, hindi sa kanyang kilos, kundi sa landas na maaari na niyang tahakin. Sa loob ng gusali, iba na ang kapaligiran. Nakatipon na ang pamunuan at ang pangkat na namamahala sa investigasyon, at ramdam ang matinding pagkaapurahan. Hindi na nagsayang ng oras si Marco. Isa-isa niyang inilahad ang lahat ng kanyang napansin sa nakalipas na mga linggo. Ipinaliwanag niya kung paano hindi patas ang pamamahagi ng trabaho, kung paano ginagamit ang mga gawain upang labis na pahirapan ang ilan habang pinapaboran ang iba, kung paano inaagaw ng ibang tao ang kredito sa trabaho ng iba, at kung paano pinarurusahan ang mga empleyadong nagsisikap gawin ang tama. Binanggit din niya ang nangyari kay Lorna, kung paano ito ipinahiya sa harap ng lahat, ang mga imposibleng deadline na ipinapataw, at ang mga minanipulang mensahe na ginagamit upang makabuo ng mga maling kwento. Ipinaliwanag din niya kung paanong ang mga lumang record ay nagpapakita ng malinaw na padron ng binagong mga performance evaluation at mga reklamong paulit-ulit na binaliwala. Habang nagsasalita siya, agad na sinimulang ikumpara ng pangkat ng investigasyon ang lahat ng impormasyon. Hindi nagtagal, naging malinaw na ang pag-access sa mga kumpidensyal na dokumento ay hindi nagmula sa kanyang computer. Sinabi ng isa sa mga investigador, ipinapakita ng log na ginamit ang account, pero hindi mula sa computer niya. Dagdag naman ng isa pa, itinuturo ng tala na ang pinagmulan ay ang terminal na ginagamit ni Adrian. Bumigat ang katahimikang sumunod. Tahimik lamang na tumango si Marco, na para bang iyon mismo ang inaasahan niyang lalabas. Unti-unting naging malinaw ang koneksyon ni na Adrian, Carla, at Monica, at napatunayang ang paratang laban sa kanya ay sadyang ginawa upang alisin siya sa kanilang daan. Sa araw ding iyon, ipinatawag ang isang pangkalahatang pagpupulong. Ang mensaheng natanggap ng mga empleyado ay hindi nagbigay ng maraming detalye. Sinabi lamang na magkakaroon ng isang mahalagang anunsyo. Sa kanilang departamento, nanatiling kumpiyansa si Monica. Sinabi niya kay Adrian, ang ganitong mga meeting ay laging may magandang pagkakataon para sa marunong dumiskarte. Ngumiti naman si Adrian at sumagot, lalo na ngayong naalis na natin ang pabigat. Idinagdag ni Carla, ngayon, usad na ang lahat ayon sa nararapat. Samantala, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Lorna ang lahat, kitang-kitang kinakabahan. Ang iba pang mga empleyado ay nagbubulungan, pilit inuunawa ang nangyayari.
Patuloy na tumataas ang tensyon, ngunit walang sinuman ang nakahula sa mangyayari sa susunod. Nang makapagtipon na ang lahat, humarap ang pamunuan at sinimulan ang anunsyo. Ipinaalam nila na daraan ang kumpanya sa isang mahalagang pagbabago at na sa nakalipas na mga linggo ay may isang taong lihim na nagtrabaho bilang ordinaryong empleyado upang maunawaan kung paano talaga tumatakbo ang kapaligiran sa loob ng kumpanya. Agad na nabalot ng katahimikan ang buong silid. Sinikap ni Monica na manatiling kalmado, ngunit halata nang nagsisimula na siyang magduda. Maya-maya ay lumitaw si Marco. Suot pa rin niya ang parehong simpleng damit na suot niya noong araw na siya ay sinibak. Wala siyang anumang palatandaan ng karangyaan. Tahimik lamang siyang naglakad ng may matatag na hakbang patungo sa harapan. Agad ang naging epekto. Nanlaki ang mga mata ni Monica, nawala ang ngiti sa mukha ni Adrian, at tuluyang natigilan si Carla sa loob ng ilang sandali. Walang nagsalita. Ganap ang katahimikan. Ang pangkat na nagsagawa ng investigasyon ang muling nagsalita, at ipinaliwanag na natuklasan nila ang isang huwad na paratang na ginamit upang hindi makatarungang tanggalin ang isang empleyado. Bukod pa rito, nakakita rin sila ng matibay na ebidensya ng matagal ng padron ng manipulasyon sa mga performance evaluation, pag-angkin sa kredito ng iba, at sistematikong panggigipit sa loob ng kumpanya. Sinabi ng isa sa mga investigador, ipinapakita ng mga record na matagal nang nangyayari ang mga gawaing ito at direktang kinasasangkutan ng mga taong nasa matataas na posisyon. Dagdag pa ng isa, agad naming ipatutupad ang mga kaukulang hakbang. Sinubukang sumagot ni Monica. Humakbang siya pasulong at nagsimulang magsalita. Kalokohan ito. Hindi ninyo pwedeng basta, ngunit naputol siya ng opisyal nang kumpirmahin ang desisyon. Sinubukan ding magsalita ni Adrian, ngunit hindi na lumabas ang mga salita gaya ng dati. Si Carla naman ay yumuko na lamang, hindi na alam kung paano ipagpapatuloy ang matapang na tindig na ipinakita niya ilang minuto lamang ang nakalipas. Hindi itinaas ni Marco ang kanyang boses. Hindi siya nanukso. Hindi rin niya sinagot ang mga pagtatangkang ipagtanggol ang sarili ng iba. Tahimik lamang siyang nagmasid. Nang ipahayag ang desisyon ng kanilang pansamantalang pagpapatalsik sa tungkulin, naging malinaw na wala ng puwang para sa anumang pagtatalo sa sandaling iyon. Nang magsimula ng maghiwa-hiwalay ang mga tao, tumingin siya kay Lorna at sa iba pang mga empleyadong nanatili roon, tahimik pa rin at hindi pa rin lubos na nauunawaan ang kanilang nasaksihan. Mas hinigpitan niya ang hawak sa folder, naramdaman ang maliit na sulat sa loob nito, at napagtantong hindi pa iyon ang katapusan. Ang pagpabagsak sa mga gumawa ng mali ay isang bahagi lamang ng laban. Ang susunod na hakbang ang tunay na mas mahirap. Huminga siya ng malalim habang nananatiling matatag ang kanyang tingin. Naunawaan niyang ang pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao ang pinakamadaling bahagi. Ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang sapagkat hindi sapat ang pagkakaroon ng kapangyarihan. Ang paggamit nito ng may katarungan ang tunay na mahalaga. Kinabukasan ng umaga, dumating si Marco sa kumpanya bago pa ang halos lahat ng empleyado. Tahimik pa rin ang buong gusali, ngunit ang katahimikang iyon ay iba na sa mga nagdaang araw. Dumiretso siya sa silid kung saan nakaayos ang lahat ng dokumento at sinimulang suriin ang mga ito ng mabuti at walang pagmamadali. Hindi na ito basta pagmamasid. Panahon na ito ng pagpapasya. Bawat dokumentong binubuksan niya ay nagpapatunay sa mga bagay na matagal na niyang pinaghihinalaan, ngunit ang makita ang lahat ng iyon na malinaw na nakatala ay lalo pang nagpalubha sa bigat ng sitwasyon. Hindi ito tungkol sa isang mahirap na linggo lamang. Tungkol ito sa maraming taon ng naipong kawalang katarungan. Mga promosyong hindi kailanman naibigay, mga performance evaluation na binago ng walang paliwanag, mga pangalang binura mula sa mahahalagang proyekto, at mga reklamong isinara na para bang wala silang halaga. Paulit-ulit na lumilitaw ang pangalan ni Lorna sa mga record, laging kaugnay ng kanyang mga pagsisikap na mapabuti ang kapaligiran sa trabaho, at laging sinusundan ng mga negatibong kahihinatnan. Ipinahid niya ang kamay sa kanyang mukha sandali, na para bang sinusubukan niyang ayusin hindi lamang ang mga dokumento, kundi pati ang tunay na kahulugan ng lahat ng iyon. Hindi na ito tungkol sa kanya. Tungkol na ito sa lahat ng taong matagal na nagtiis ng tahimik. Makalipas ang ilang sandali, muling ipinatawag sina Monica, Adrian, at Carla. Sa pagkakataong ito, wala nang alinlangan kung ano ang nangyayari. Pumasok si Monica na pilit pinananatili ang kanyang tindig, ngunit wala na ang dati nitong kumpiyansa. Siya ang unang nagsalita. Sobra na ang ginagawa ninyo. Palaging kompetitibo ang departamentong ito, pinanatili ko lang ang kaayusan. Tahimik na nakinig si Marco nang hindi siya pinuputol. Sumunod namang nagsalita si Adrian. Ginawa ko lang ang kailangan para mapanatili ang takbo ng trabaho. Hindi pwedeng pabigatin ng mga taong hindi naman naghahatid ng resulta. Si Carla, na halos pabulong na magsalita, ay nagsabi, sumusunod lang ako sa mga utos.
Hindi ako ang gumagawa ng mga desisyon. Hinayaan ni Marco na matapos silang lahat. Pagkatapos ay kalmado siyang nagsalita. Ang tinatawag ninyong kaayusan ay nakatala bilang manipulasyon. Ang tinatawag ninyong pagpapanatili ng takbo ay nakatala bilang pang-aabuso. At ang pagsunod sa utos ay hindi nagbubura sa pasyan ninyong makibahagi. Ang katahimikang sumunod ay tila nagbigay ng huling hatol. Sinubukan pa ring magsalita ni Monica. Hindi mo pwedeng sirain ang lahat ng ganito. Tahimik siyang sumagot, wala akong sinisira. Itinatama ko lang ang ginawa niyo. Nanatili ang desisyon ng walang pagtatalo. Walang sigawan, walang hindi kinakailangang pampublikong kahihiyan, tanging ang formal na kumpirmasyon na hindi na sila babalik. Malinaw ang kaibahan. Hindi siya naroon upang manghiya, kundi upang tapusin ang isang siklong hindi sana kailanman nagsimula. Pagkatapos noon, ipinatawag ni Marco ang lahat ng empleyadong nanatili sa kumpanya. Mabigat pa rin ang pakiramdam sa silid at walang nakaalam kung ano ang aasahan. Naroon si Lorna, nakayuko, na tila hindi pa rin makapaniwalang nangyayari ang lahat ng ito. Tumayo si Marco sa harap nila nang walang labis na formalidad at nagsimulang magsalita. Alam kong hindi kahapon nagsimula ang lahat ng nangyari rito. At alam ko ring marami sa inyo ang natutong manahimik dahil iyon lang ang tila paraan para makapagpatuloy. Saglit siyang tumigil bago ipinagpatuloy. Magbabago na yon simula ngayon. Ipinaliwanag niya na rerepasuhin ang lahat ng dating record, muling susuriin ang mga nakaraang evaluation, at muling titingnan ang mga desisyong ginawa sa ilalim ng mga kondisyong iyon. Nilinaw rin niya na wala nang sinuman ang mapipilitang magsumbong sa mismong taong sanhi ng problema. Magkakaroon ng direktang paraan para magsumbong, walang tagapamagitan, at walang sinuman dito ang mapaparusahan dahil nagsabi ng totoo. Tahimik pa rin ang lahat, ngunit iba na ang katahimikang iyon. Hindi na ito mabigat, kundi puno ng pag-asang may tunay na pagbabago. Nagtaas ng kamay si Lorna nang may pag-aalinlangan, na para bang inaasahan pa rin niyang mapuputol siya. Posible bang mabago pa ang mga nangyari noon? Kasi may mga desisyong talagang nakasakit na sa maraming tao. Bahagyang nanginig ang kanyang boses sa huling bahagi ng pangungusap. Tumingin si Marco ng diretsyo sa kanya at sumagot. At babaguhin natin ang lahat ng kailangang itama. Hindi na siya nagsalita pa. Tumango lamang siya, ngunit iba na ang kanyang mga mata. Nagsimulang magpalitan ang tingin ang iba pang empleyado. Ang ilan ay halatang emosyonal, ang iba naman ay nananatiling nag-aalinlangan, ngunit malinaw na nagsimula na ang pagbabago. Pagkaraan ng ilang linggo, nagsimulang lumitaw ang mga konkretong resulta. Inalok si Lorna ng posisyong matagal nang ipinagkait sa kanya, at sa pagkakataong ito, wala nang nakatagong dahilan, tanging pagkilala lamang sa kanyang kakayahan. Nagsimula ring makita ng iba pang empleyado ang kanilang mga pangalan na wastong inilalagay sa mga proyektong sila mismo ang gumawa. Unti-unting binago ng maliliit na hakbang ang buong kapaligiran, hindi lamang sa mga salita, kundi sa totoong mga kilos. Sa isa sa mga araw na yon, isinama ni Marco si Lea sa kumpanya. Wala na siyang dahilan para magtago ng anuman. Pumasok itong puno ng kuryosidad, tinitingnan ang lahat ng nasa paligid habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ama. Pagdating nila sa mesa ni Marco, napatingin siya sa folder at nagtanong, nakatago mo pa rin pala. Binuksan niya ito at ipinakita ang maliit na sulat na ginawa nito. Napangiti si Lea. Sabi ko naman sa'yo, magdadala iyon ng swerte. Ngumiti rin siya at mahinahong sumagot, hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong niyan sa akin. Pagsapit ng hapon, nasa bago na niyang opisina si Marco. Binuksan niya ang kahong iniwan niya roon mula pa noong araw na lumabas siya sa pangunahing pinto ng gusali. Inilabas niya ang walang lamang lunchbox, ang lumang charger, ang maliit na jacket, at ang folder. Isa-isa niya itong inayos sa tamang lugar, nang walang pagmamadali, na para bang higit pa sa mga gamit ang kanyang inaayos. Hindi iyon tungkol sa mga bagay na nawala sa kanya. Tungkol iyon sa mga aral na kanyang natutuhan. Walang sinuman ang dapat maliitin dahil lamang sa kanyang posisyon, pananamit o anyo. Sa labas ng gusali, naglalakad si Monica sa bangketa, wala na ang kapangyarihang inakala niyang mananatili sa kanya habang buhay. Huminto siya sandali at tumingin sa gusali, halatang hindi matanggap ang nangyari. Hindi ito dito magtatapos, mahina niyang bulong sa sarili, ngunit wala na ang dating bigat ng kanyang mga salita. Sa loob naman ng gusali, hindi na lumingon si Marco sa labas. Kasama niya si Lea habang magkasama silang bumababa sa hagdan, handa nang umuwi. Habang naglalakad sila, nagtanong si Lea, tapos na ba ang lahat? Kalmado siyang sumagot, hindi. Ngayon pa lang talaga nagsimula sa tamang paraan. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng iyon, wala na siyang pasan na pagdududa. Ang natitira na lamang ay ang katiyakang nagawa niya ang dapat niyang gawin. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa huli. May inihanda pa kaming isa pang espesyal na kwento para sa iyo na makikita mo na ngayon sa iyong screen. I-click mo lamang ito upang mapanood.
Kung naantig ka ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang A sa seksyon ng mga komento upang mas marami pang tao ang makarinig ng kwentong ito na nagbibigay inspirasyon. Kung maaari, ibahagi mo rin ito. Maaaring tila maliit na bagay lamang iyon, ngunit ang pagbabahagi ng isang kwento ng pagbangon ay pagbabahagi rin ng pag-asa.